Magandang araw mga bata! Eto na naman muli ang inyong Ate Jonah. Nagbabalik upang handugan kayo ng isang magandang kwento. Pero bago tayo magsimula, meron muna akong isang katanungan. Mga bata, naliligo ba kayo sa ilog? Kung ang sagot nyo ay oo, pakinggan nyo ang kwentong ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Mahiwagang Ilog. Isinulat ni Rin Shomfobnika at guhit naman ni Lompirek. Inilimbag ng Let's Read the Asia Foundation. Mga bata, kung magustuhan nyo ang kwentong ito, maaari bang paki-like at share ang video na ito? Kaya naman, tara na at umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang mahiwagang ilog ay maganda at mahinahon. Umaagos ito patungo sa nayon malapit sa kabundukan. Umaasa ang lahat sa malinis na tubig nito, pagkain at maging daanan patungo sa ibang lugar. Si Tida na isang anak ng angkan ng mga mangingisda ang natatanging kaibigan ng ilog. Araw-araw siyang lumalangoy at nakikipaglaro sa maaliwalas na tubig kasama ang ibang mga bata sa nayon. Ngunit, ang ibang taga-nayon ay iba ang paggamit sa ilog. Hinuhukay nila sa pangpang ang mga pambihirang mineral upang ibenta. Nagdulot ito ng mga dumi na kadalasan namang tinatapon ng mga taga-nayon pabalik sa ilog. Habang naglalaro si Tida at ibang bata, isang araw ay may nalanghap silang kakaibang amoy. Ano kaya iyon? Tanong ni Tida. At nasaan na ang mga isda? Sigaw ng mga bata. Biglang nangati ang balat ng mga bata. Anong nangyayari? Pinilit nilang umalis pero sila ay nahagip ng malalaking alon. Umalis kayo sa daanan ko! Sigaw ng alon. Anong nangyari kaibigan? Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Tida. Hindi na ako ang mahiwagang ilog na kilala mo. Kapag hindi kayo umalis, huhulihin ko kayo. Habang paahon na sa pangpang ay rumagasa ang ilog. Nakaahon naman ang mga bata. Dumating naman ang kanilang mga magulang at tumulong sa pagbato sa nanggagalaiting ilog. Ngunit lalong nagalit ang ilog. Winasak nito ang mga bubong ng kani-kanilang mga bahay at ikinalat nito ang mga basura sa buong lugar. Nang humupa na ang tubig ay tumambad ang nawasak na bahagi ng nayon. Ang masama pa ay nagkasakit ang mga taga-nayon na gumagamit ng tubig ilog bilang inumin, sa pagluluto at kahit nasa paliligo. Nag-isip si Tida kung paano niya matutulungan ang kanyang nayon. May paraan pa ba upang maging natatanging kaibigan niyang muli ang ilog? Tumungo si Tida sa ilog at namulot ng ilang piraso ng mga basura at baka sakaling makatulong ito. Nang naramdaman na naroron siya ay biglang umahon ang ilog. Takot na takot si Tida, ngunit hindi siya gumalaw. Tulungan mo ako, sabi ng ilog. Ayaw kong maging pangit at malupit, pero hindi ko ito mapigilan. Lahat ng bagay na inilagay sa aking tubig ay siyang nagpabago sa akin. Kasabay niyon, biglang nangitim muli ang tubig. Alam ni Tida na kailangan na niyang umalis sa pangpang. Upang matulungan ang kanyang nayon, ay kinakailangan niya ring tulungan ang ilog. Naisip ni Tida na ang pagpapatayo ng dam ay maaaring makatulong magpakalma at sumaklaw sa ilog. Noong una, walang naniwala na makakatulong ito. Gayunpaman, sinimulan ni Tida na gawin itong mag-isa. Hindi naglaon ay tumulong na rin ang ibang mga bata sa kanya. Nang makita ng buong nayon ang kabuluhan ng ginagawa ni Tida ay tumulong na rin ang mga ito. Galit pa rin ang ilog.
Ngunit hindi na nakaaabot sa kanilang nayon ang mapinsalang alon nito. Ngunit hindi natapos ang gawain ni Tida. Tignan ninyo ang mga duming inaagos sa tubig. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan. Tatalon ako sa ilog at kukunin ang basura. Huwag! Masyadong mapanganib! Sigaw ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi nakinig si Tida at tumalon pa rin ito sa ilog. Muntik na siyang itulak pailalim ng malakas na agos. Tumaas na rin ang mga alon at nagbabadyang wasakin na naman ang nayon. Buksan niyo ang dam! Hiyaw ni Tida. Mabilis ang tubig! Kailangan mo nang umahon! Sagot ng kanyang mga kaibigan. Ang pagpapakawala sa tubig lang ang ating tanging pag-asa. Gawin niyo na ngayon! Pagmamakaawa ni Tida. Sa huling sandali, binuksan ng mga tao ang dam. Rumagasa ang tubig at tinanay nito si Tida, kasama ang mga dumi at basura. Hindi na iligtas ng mga taga-nayon si Tida. Kaunti ang pag-asa nilang makaligtas pa siya. Ngunit hindi natuwa ang ilog dahil nadamay si Tida. Kahit na rumaraga sa ito ay marahan niya pa ring inihatid ito pabalik sa pangpang. Nahirapang huminga si Tida kung kaya ay tinulungan siya ng mga taga-nayon na mailabas ang tubig mula sa kanyang baga. Nang nakapagsalita siya ay bumaling siya sa ilog. Mahiwagang ilog, bumalik ka! Bulong nito. Nasiyahan ang lahat nang makaligtas si Tida. Ipinagmamalaki naman ng kanyang pamilya na nailigtas nito ang ilog. Simula sa araw na iyon ay hindi na dinumihan ng mga tao ang tubig. Nanatili itong mahiwagang ilog para sa kanila. Muli namang nakapaglaro at nakalalangoy si Tida at ang kanyang mga kaibigan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. O mga bata, dapat nating ingatan at alagaan ang kalikasan, lalo na ang mga ilog, dahil isa ito sa nagbibigay buhay sa ating komunidad. Hangad ko na may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!